ngunit nanggagaling sa iyo, Panginoon. Lord God, ngayon pa lamang po, dinadaklara namin, inakila namin ang katugumpayan ng aming mensahe, Lord God. Mga Espiritu, manguna ka po dito sa aming Panginoon. Lord God, maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin. May pasalamat. In Jesus' mighty name, Amen. Isang mapagpalang hapon, mga kapatid. Amen? So, isang karangalan na naman ang paghinturan ng ating Panginoon. Amen? So, tapos na po ang 2012. Amen? So, bukas o isang araw ay 2013 na. So, sa nagdaraang, hindi natin namalayan, ang bilis ng panahon. Sabi nga, pag hindi mo namalayan ang panahon, ibig sabihin ay nag-enjoy ka. Amen? So, ibig sabihin, kung hindi natin namalayan na 2013 na pala, ibig sabihin, nag-enjoy po tayo noong 2012. Amen? So, ano bang nangyari noong 2012? Merong mga bad, merong mga good, merong best, merong worst, merong winner, merong loser. Tulad ni Pacquiao, di ba? So, sa previous na laban niya, puro siya panalo. Pero nung bandang huli, natalo siya. So, parang gano'n ang buhay. Amen? Sabi nga, kumpara natin. So, gamitin natin yung life metaphor. Ang buhay ay parang gulong daw. Parang minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Amen? So, parang partner. Partner talaga, pag may good, may bad. Parang dito din sa church, meron din po tayong mga partner, di po ba? May lahat tayo partner ni Bensi, si Tere, partner ni Pamela, si Pamela, partner ni Shabab na, magkatabi yung dalawa. Amen? So, sa Bible din po, meron din po mag-partner. Magkapatid nga po ito. Yung pangalan po ay si Martha at Mary. At ito nga po yung kanilang story. At itong si Martha at si Mary, may 3 pong episode sa Bible na binanggit yung istorya nila. Hindi ko lubos maisip bakit. Kasi alam kong lahat po na nangyari noong kapanahonan ni Jesus Christ, hindi naman po naisulat lahat, di po ba? Marami pong hindi naisulat. Right. Pero hindi ba kayo nagtanong bakit ang story ni Martha at Mary ay naisulat? So meron po itong significant sa atin. At sa panahong, ito po yung na-reveal sa akin ni God na i-share sa atin sa bawat isa. Hindi lang po sa inyo, kundi sa akin buhay po. So kilalanin muna natin si Martha at si Mary. So, yung 3 episode po sa Bible, makikita po natin sa una po sa Luke 10:38-42, which is ito po yung ating scripture. Sa John 11:1-44 at John 12:1-8. Yung number 2 po, yung si Martha and Mary asked for Jesus' help. Kilala niyo ba si Lazarus? Si Lazarus ay best friend ni Jesus Christ, di ba? Kapatid po magkapatid po si Lazarus, si Martha at Mary. So, ibig sabihin, mag-best friend po sila. So, nung namatay nga po si Lazarus, after 4 days na siyang nilibing, muli siyang binuhay ni Jesus Christ. At ito nga po yung makikita natin kung basahin niyo po sa Bible, sa John 11:1-44. Dito po, inask talaga ni Martha at Mary na muli buhayin si Lazarus. At hindi naman sila binigo ni Jesus at muli nga binuhay si Lazarus. At nung nakaraang Christmas party nga, di ba, meron tayong yung sabi ay, what is the shortest verse? Sagot ni Brad, yung Jesus wept. Ito po yung time na yon na ginawa o nangyari, yung John 11:35, yung Jesus wept. So yan po yung time na umiyak talaga si Jesus. Kasi po, nakikita natin na mahal niya ang magkapatid na ito. Ang relationship, makikita natin na maganda po yung relationship nila. Amen? So sino po ba si Martha? O meron pa palang number 3.
Si Mary of Bethany anoint Jesus. Ito po yung time na to na kung saan nabuhay na si Lazarus, dumalaw si Jesus Christ sa bahay nila. Yung time na to, sa isang hapagkainan, pumunta po si Maria o si Mary sa paanan ni Jesus Christ at pinahiram po siya ng isang mamahaling pabango. At to the extent na ang ginamit niyang pamahid ay ang kanyang buhok. Amen? Noong mga tradisyon na yon at noong mga time na yon sa Jewish tradition, pag inanoint ang isang tao, ay magiging hari po ito. So nakita niyo po ang significant. Kasi si Jesus Christ bilang 100% man, ay inanoint bilang isang Panginoon at tagapagligtas. At sabi nga may kadugtong ba yan sabi ni Judas, kasi kasama nila si Judas ba't nagsasayang ka lang ng pabango? Pwede natin ibenta yan, ipamigay sa mga mahihirap. Pero hindi naman natin kilala natin si Judas, di ba? Kaya nga Judas Hindi naman ibibigay yan sa mga mahihirap, ikukunin niya yan. Ikukurakot niya yan. So, si Martha po, ang salitang Martha, ibig sabihin po, lady of the house. At yung Mary po, galing sa Hebrew word na Miriam or Mariam. Sayang wala si Mariam, you know? So, ibig sabihin, wise woman or wise lady. So, alam niyo ba maraming Mary sa Bible? Amen? 5 or 6. Si Mary na nanay ni Jesus, si Mary Magdalene, yung Mary na nanay ni James, at may isang Mary pa. So, bakit maraming Mary ang pinangalan sa Bible? Ayon sa mga Bible scholar, marami daw pong Mary kasi si Herodes, isang hari, minsan ay naging asawa, Mary din po ang pangalan. Pero pinatay niya po ito kasi sinususpetsahan niya na nangihiapid. So, out of protest, may mga tao, mga Kristiyano, nagpangalan din po ng Mary sa kanilang mga anak ng babae. Amen? So, ma-establish natin ang relationship ni Jesus Christ, Lazarus, Martha, and Mary, na sila po ay may mag-best friend. So, si Martha po, ang Lazarus naman po, ang meaning po ay God has given help. So, balikan natin yung Luke 10:38. Dito po iikot ang encouragement sa hapon ito. Makikita po natin dito yung dalawang karakter na si Mara at Mary na po. Martha at Mary. So si Martha ay isang doer at siya pong nag-organize sa isang pamamahay at siya pong nagpapatakbo sa pamamahay. At si Mary naman po is a thinker, interested siya sa mga ideas. To the extent na si Martha ay nag-object sa ginawa ni Mary. Bakit daw hindi siya tumulong sa mga gawaing bahay? At ano sabi ni Jesus Christ? Ang pinili daw ni Mary ay the best. Amen? So maraming tatlong punto po ang makikita po. Maraming punto po ang makikita natin dito. So, kasi noon, bilang mga disipulo, makikita natin sa Bible, ano bang, pag nakikinig sila kay Jesus Christ, saan ba sila umuupo? Umuupo sila sa paanan, di ba? So, kanina pa lamang doon, nag-jive na talaga yung from the introduction ng presider, ng prayer sa message. Kasi sabi niyo po ni sister na umupo na tayo sa paanan ni Jesus Christ. So, bilang mga disipulo noon, yun po talaga ang ginagawa nila, yung maupo sa paanan ni Jesus Christ. At usually po, mga disipulo noon ay mga lalaki, amen? Pero dito, nakita natin na ang disipulo ay pwedeng babae. Amen? Kaya po, kay Jesus Christ, wala na pong low sa panahon ng Old Testament, maraming low, di ba? Jesus Christ, tayo namuhay na po sa grace, kaya binigyan na po niya ng karapatan ang bawat isa, babae man o lalaki. So, si Martha po, hindi lamang na humihingi ng tulong dito, siya po ay nagde-demand. Amen? So, kasi traditional talaga sa mga babae noon ay sa bahay lamang. Pero dito, nakita po natin na binroke ni Mary yung tradisyon ng mga kababaihan. Siya po ay naging disipulo, nakinig ng salita ng Panginoon. At in-encourage din po ni Jesus Christ dito na hindi lamang ang may access sa salita ng Panginoon ay mga lakihan, maging ang kababaihan. So hindi naman sinabi ni Jesus Christ dito na mali or hindi tama ang ginawa ni Martha. Sa panahong ito lamang, hindi po yun the best na ginawa ni Martha. Amen?
So hindi po natin sabihin na ang ginawa ni Martha ay masama. Ang sinasabi lang po natin dito na mas pinili ni Mary ang the best. Amen? Kaya nga po sa panahong 2013, mga kapatid, it is the best year. Amen? The best year. Umpisa pa lamang kay Jess. The best year na po sa kanya ito. Kasi January 11, darating na po ang kanyang asawa. Amen? So, pag-example po ako gamitin ko po kayo. Amen. Sino ba dito ang magiging open permit na? Mag-apply na ng open permit. Wency, Cynthia, Teresa. Amen? Best year, 2013. Sino pa ba dito yung mga skilled worker na? Brad, Dante. This January 2, 2013. 1 year na lamang po ang hihintayin ng mga skilled worker at makakapag-apply na sila ng permanent residency. Amen? At kasama po ang inyong lingkod sa napagbiyaan ng ganong opportunity. So it's the best year for us. Amen? Ang yung mga si Pastor Doris. Yan. Next year, magiging fully licensed na siya sa kanyang profession. So, na-exercise na niya. Amen? So, it's the best year. Tapos, si Gibbs, makakalipat na siya ng trabaho at magiging skilled worker na siya. Amen? Sabi nga ni Sister Quincy si Malu, na PR, 2013, at nakarating na po ang kanyang husband. Amen? Yung Lupa family, nandito po ba? Wala. Magkakaroon daw sila ng bagong bahay. Amen? At si Jeff at si Maria, darating po ang mga anak, mga pamilya, at yung mga learners, driving learners, ay magkakaroon ng class 5 next year. So nakikita nyo, the best year po talaga, 2013. Amen? Amen. At sino pa dito ang pinanganak noong 1973? Oh, Brad Chris. Next year po, 2013, your life begins. Amen. Kasama po ako doon. Next year, our life begins at 40. So, hindi na mahalata. Amen. So, next year din po is the best year for our church. Kasi po, magkakaroon na po ng Edmonton. Yes! Amen. Pero, it's the best year for us, mga mamiiwan sa Stony at Spruce Grove. Kagabahan na po tayo kasi mahati na po tayo. So it's the best year na po tayo'y kumilos. I-apply po natin yung napagtutunan natin sa Evangelism Explosion. Amen? It's the best year din po kasi mag-graduate na po yung second batch. Amen? So napakaraming best na aabangan natin. Kung hindi ko pa nabanggit yung mga best na mangyayari sa buhay nyo, God's will po, yan po ay magaganap. Amen? So we're not saying din po na, sabi nga po dito, yung ginawa ni Martha ay more concerned siya sa mga household chores, di ba? So hindi naman po natin ibig sabihin na kalimutan na po natin yon, yung paglilinis, pag-vacuum, pag-arrange ng upuan, hindi po. Ang pipiliin po natin sa panahong 2013 ay yung the best over the good. Huwag na tayong yung bang manatilig sa paggawa ng good, i-aim na natin yung the best. Amen? Kasi bibigyan tayo ni Lord ng the best, so ibigay din po natin sa Kanya ang the best. So bilang mga disipulo ni Jesucristo, lahat po tayo dito ay mga disipulo. Amen? Ibig sabihin, tagasunod ni Jesucristo, ibigay po natin the best at piliin po natin the best sa 2013. Sabi nga dito, and Mary has chosen the good part which will not be taken away from her. So hindi daw mananakaw sa Kanya. Bilang mga magulang at bilang mga anak, laging narinig natin sa ating mga magulang, ang edukasyon lamang, ang ibigay namin sa iyo, kasi hindi ito mananakaw sa iyo. Amen? Ito rin po, ang sinabi ni Jesus Christ, yung relationship, intimate relationship sa Kanya, ay hindi makakuha sa atin. Daraan man tayo ng matinding bagyo, mga pagsubok, pero pagkaroon tayo ng strong relationship, hindi po ito mawala sa atin. Ma-withstand po natin lahat ng pagsubok at trial sa ating buhay. Amen? Dito sa scripture na to, titingnan natin ang tatlong kapamaraanan, no? Kung paano natin
So ito nga po yung 2013, ang title nga po ng encouragement sa hapong ito ay Choose the Best. Amen? Huwag na kayo makontento sa good, sa better. Best na, amen? So verse 39, sabi nga po dito, so disciple of Jesus Christ need to choose the best over the good in 2013. So balikan po natin Luke 10:39. She had a sister called Mary who also sat at Jesus' feet and heard this word. Amen? So, ibig sabihin po mga kapatid, choosing the best means being in the right place. Ang tanong, kayo ba ay nasa right place ngayon? Amen. Kasi kung wala po kayo sa right place, nandun po kayo sa mall, nandun po kayo sa party, nandun po kayo sa bahay ninyo na nanonood ng teleserye, nagpe-Facebook update, di ba? So, nandito po kayo sa right place, nandito po kayo sa bahay panambahan. Tingnan natin kung saan si Mary. Si Mary po ay umupo sa paanan ni Jesus. At kung wala, makikita natin si Martha ay wala, busy sa kusina. Amen? So, ang salitang sat ay hango sa Greek word na parakatizo. Ibig sabihin, hindi lamang po umupo, ngunit umupo sa tabi. Kaya po pag ini-encourage kayo na umupo sa harap, umupo agad kayo. Kasi nandito yung presensya ng Lord. Of course, may presence naman ni God nandito lahat. So the best po sa harapan. At si Mary po dito, gusto niya talagang hindi lamang umupo, ngunit umupo sa tabi ng Panginoon. Kasi gusto niyang mag-grasp lahat ang mga sinasabi ni Jesus Christ sa kanya. Kaya po, kasi nandito na po kayo sa the right place, so pinili niyo po yung right place, I challenge ang bawat isa sa inyo. I challenge even myself, i-challenge ko po ang bawat isa sa inyo, na how about a perfect attendance natin ng 2013? Amen? Amen? So, yung mga nag-amen po kayo kay Jesus Christ. Amen? So, 2013, ilang Sundays lang yan eh. Wala namang 100 yan eh. So, perfect attendance natin yan. Basta may sundo daw, Brad Chris. Pwede. Pero next year, mga kapatid, makapag-drive ka na. Amen. Ang problema kung wala kang learners. Meron na. Amen. So, sino ba nakakalala dito sa buhay ni Legion? Yung bang tao na sinapian ng demonyo? O, Legion, sabi niya, anong pangalan mo? Legion. Di ba, pinaalis ni Jesus Christ yung demon or spirit sa kanyang buhay at inilipat doon sa mga baboy. At yung mga baboy ay nagtakbuhan hanggang sa mahulog sa bangin at nalunod. So, ganito din po ang ating buhay, di ba? Para din tayo mga Legion noon. Maraming mga kasalanan na hindi mabitaw-bitawan, mga bagahe sa buhay na hindi mabitaw-bitawan. Pero nung itong si Legion, kung mabasa niyo po sa Luke 8:26-39, nandun po yung story niya. At yung pagkatapos niyang pinalayas yung demonyo sa kanyang buhay, naging disipulo na si Jesus Christ, di ba? At saan po siya umupo? Makita po natin sa Luke 8:35, then they went out to see what happened and come to Jesus and found the man from the demons had departed, sitting at the feet of Jesus. So literally, wala naman po si Jesus Christ po dito, di ba? Di natin nakasama. So ibig sabihin, ang the right place po ay ang church. The right place po, yung mga pagtitipon, pag-aaral ng Bible study, i-grab po natin ang opportunity na yan. Huwag na tayong magbisi-bisihan sa kusina. I-grab natin ang presence ni God. Amen? So, ang application po niyan sa atin, bilang mga born-again Christian na, bilang nakakilala na sa Panginoon, ano po ang application niyan? The best thing po natin gawin ay yung ginawa din po ni Legion. Sabi niya kay Jesus, gusto kong sumama sa iyo sa paghahayo mo. Pero ano sabi ni Jesus sa kanya? Return to your own house and tell what great things God has done for you. So, and he went his way and proclaimed throughout the whole city what great things had done for him. So the best po natin gawin mga kapatid sa 2013, i-proclaim po ang good news. I-proclaim po ang goodness,
i-proclaim po kung paano tayo iniligtas ng Panginoon. We receive freely the salvation, so we will share it freely also. Amen? Yan po yung the best natin gagawin next year. Umpisahan natin bukas or mamaya paglabas. So next po, basahin po natin yung Luke 10:39. And she had a sister called Mary, and who also sat at Jesus' feet and heard His word. So being a disciple, we must choose the best. Choosing the best means listening the right voice. Amen? Heard His word. Saan si Mary? Umupo sa pangalan ni Jesus Christ at nakinig ng kanyang salita. Saan si Martha? Sa kusina, busy. Pero ibig sabihin na hindi na narinig. Kasi malakas naman ang boses ni Jesus Christ, di ba? So narinig niyo po ito, pero hindi niya fully nag-grasp kung ano yung ibig sabihin ni Yesu Cristo. Anong gusto niyang iparating. So ang salitang, kung tignan niyo, ang ginamit niyang tense sa verb is heard, hindi hear. So may D. Ibig sabihin, imperfect tense po ito. Ibig sabihin, tuloy-tuloy po ang pakikinig, hindi po nahihinto ang pakikinig. Amen? So, ibig sabihin ng pakikinig nito ay may attention. Hindi lamang po yung noon tayo, di ba? Pakinggan natin sa kabilang tenga, palabasin sa kabila. Hindi po ganoon ang pakikinig na ginawa ni Mary. Hindi po siya napapagod na makinig sa salita ng ating Panginoon. Gusto nga niya umupo pa sa tabi ng Lord upang kung ano man yung sinabi ni Jesus Christ ay ma-absorb niya. Amen? Yung bang pakikinig na after na magsalita si Jesus Christ ay iniisip mo pa rin yung kanyang sinabi. Hindi katulad ng sinasabi ko ngayon dito, pagkatapos kong magsalita ay nawala na. Hindi po ganon yung gusto ni Jesus Christ. Yung gusto niya, yung pagkatapos yung marinig, ay iisipin niyo pa rin. Amen? So, ano ba ang bilang bagong mananampalataya noon? At kung meron pang mga bagong mananampalataya ngayon, paano ba natin ma-improve yung ating faith? Paano ba tayo humakbang sa ating pananampalataya? Ay kung meron na tayong pananampalataya ngayon, paano ba mag-grow ang ating pananampalataya? Dalawang kapamaranan lamang po, paano mag-grow ang isang pananampalataya. Amen? Una, hearing. Pangalawa, hearing. So, hearing and hearing the Word of God. So, makikita natin sa Romans 10:17. So, then faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Amen? So, let's make 2013 the year of listening. Amen? So, paano po tayo makinig ng sinasabi ni Jesus Christ? Ibig sabihin, paano po is magbasa ng Biblia. Hindi lang basta magbasa. Pag-aralan at i-meditate ang salita ng Panginoon. Joshua 1:8. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have a good success. Amen? Napakagandang pangako, di po ba? Parang double purpose eh. Natututo ka na, lumalago ka na sa pananampalataya mo, ipaprosper ka pa ni Jesus Christ. Amen? So, ang kasunod po niyang sa verse 9, sabi po doon, be strong and of good courage, do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Amen? So, the great resources po natin, hindi po yung napag-aaralan natin, hindi po yung natutunan natin, ngunit si Jesus Christ po ang the great resources natin. Hindi niya po tayo iiwan, hindi niya po tayo pababayaan saan man tayo pupunta. Amen? So lastly po, but Martha was distracted with much serving, and she approached him and said, Lord, you do not care that my sister has left me to serve alone. Therefore, tell her to help me. So sa taong 2013, piliin po natin ang best by setting priorities and watching for distractions. Saan po si Mary that time? Alam ni Mary na may gagawin eh. Alam ni Mary na maraming maghugas pa ng plato, mag-prepare pa ng pagkain. Pero anong pinili niya? Purposefully, and ang priority po niya ay maging malapit kay Jesus Cristo. At ang si Martha naman ay i-serve
si Christ at yung kasama niya. Pero hindi po ibig sabihin ang serving is bad. Amen? Kasi pag sinabi natin serving is bad, magko-conflict po yan doon sa mga sinabi ni Jesus Christ also in the Bible. Ang nangyari lang dito, distracted si Martha. Yung bang nag-whine siya, yung bang nag-complain, yung bang, ano ba yan? Hindi na ako tinutulungan dito. So, pag-serve without distraction. Kung gusto mo mag-serve, serve it for the glory of God. Ang serving po, ang Greek word po niyan is diakonias. Ibig sabihin, deacons or servant. So, hindi po masamang mag-serve. Ngunit at that time, hindi po yung the best na ginawa ni Martha. So, hindi po sinabi ni Jesus Christ na masama yun. Kasi magko-conflict po yun sa sinabi niya sa Galatians 5:13. Sabi niya dito, "For you, brethren, have been called to liberty, and do not use liberties and opportunities for the flesh, but through love, serve one another." So sa taong 2013, huwag nang po tayong makontento sa good, ngunit i-aim po natin ang the best. Hindi naman po ibig sabihin na hindi tama yung ginawa ni Martha, di ba? So kung hindi tama yon, anong problema doon? So ang problema doon, he's not doing it the best. Ang ginawa niya at that time is yung mga ibang bagay. Na-miss niya yung presence ni God. Luke 10:41-42. And Jesus answered and said to her, "Martha, Martha." Or, kung natin palitan ito, no? Chris, you are worried and troubled about many things. But one thing is needed, and Mary has chosen that good part which will not be taken away from here. Joke lang. Sabi ko nga, alam naman ni Mary na may mga gawaing bahay, pero pinili niya po talaga yung makinig sa salita ng Lord, makinig, maging close sa ating Panginoon. Kasi nandun yung presence ni God eh. Kaya yung mga kapatid kanina na umattend sa devotion, sa church, you choose the best. Amen? Gustuhin ko mga sumama ay hindi ako makasama kasi puyat. But you choose the best, mga kapatid, yun po the best na ginawa ninyo. Amen? So kahit puyat po kayo, ay pumunta po kayo dito. So unang hakbang po yon sa 2013. Hindi po tayo makontento sa good, ngunit gawin po natin ang best. Amen? So, pag sinabing good part, sabi po dito, he chose the good part. So, yun. The good part sa ibang Bible po, binasa ni Joyce kanina, better or best. So, as a disciple, it's best to be seated at Jesus' feet, listening, soaking every word that he spoke. Martha can do that too, but he chose to other things instead. So, pinili ni Martha na mag-serve, and she's worried and troubled. So, nakita niyo po na ang paggawa din pala ng kabutihan ay isang distraction din po pala. Amen? Doing good things may distract you. Amen? Kasi nandun na yung presence eh. Pero ang ginawa mo naman doon sa kabila, gumawa ka ng kabutihan, pero hindi yun ang best na dapat gawin that time. So, maging aral sa atin na kung halimbawa may Bible study, i-grab na natin. May mga pag-aaral, i-grab na natin. Huwag tayo magbisi-bisihan. Amen? So, sa taong 2013, parang tinamaan ako dun eh. Kaya sabi ko, hindi lang po ito para sa inyo, para din po sa akin ito. So, sa taong 2013, matuto po tayo i-set ang ating priority. Amen? Sinabi kanina sa prayer, i-set natin ang ating priorities. I-build natin ang intimate relationship with Jesus Christ. Observing, watching distractions. Baka yung maginawa yung kabutihan ay distraction na po yan. May hinder yung intimate relationship mo, mabablock po yung relationship mo kay Jesus Christ. Ano ba mas madali? Ang pagiging Mary o pagiging Martha? Martha. Siyempre, Martha ang madali. Kahit sa buhay ko, sabihin ko talaga madali maging Martha. Amen? Kasi madali lang naman magsundo ng mga kapatiran eh. Madali na naman mag-linis eh. Madali na naman mag-arrange ng upuan. Pero mahirap yung mag-aral ng kanyang salita. Amen? Hindi po basta-basta na tumayo dito na nasabihin lamang po yung natutunan o napag-aralan mo. No? Dapat sa buhay mo po rin ito.
Kasi maging empty and void lamang po yung mga salita kung hindi mo naman isinagawa sa buhay mo. So, akala ko noon ay pag-serve kay God ay madaling gawain na lamang kasi mag-serve ka lang eh. Ngunit hindi pala. Kasi maraming pag-aaral, Bible study, emergency explosion study, music practice. Doon pa lamang maubos ng oras mo. Wala ka ng time sa family mo. Amen? So taong 2013, mag-set tayo ng priority. Amen? Best priority ang unahin natin. So, bilang application mo sa aking sarili sa taong 2013, I will truly, really do my best po na ang magiging first sa aking buhay ay ang Panginoong Jesucristo. Second na lang po ang family. Amen? Kasi pag naunang mo si Jesus Christ, everything follows naman eh. Huwag na tayong mag-worry, huwag na tayong ma-troubled-minded. Umupo tayo sa panaw ni Jesucristo. Amen? So, application po natin bilang sa church, bawat isa po sa atin, encourage ko po na i-set natin priorities natin sa 2013. Put God first. Watch for anything. Sabi ko nga, even good things might distract us from the Lord. Amen? I-apply po natin ito sa ating pamamahay una. Apply natin sa ating buhay. And everything will follows and make our relationship with the Lord as number one priority. Amen? Careful po tayo sa mga bagay, sa mga tao, sa mga activities na maaaring hadlang sa ating daanan, na maaaring hadlang sa pag-build natin ng intimate relationship with Jesus Christ. Maraming mga Kristiyano katulad ng mga langgam, mga pukyutan ba yun, yung bees, Tagalog, grasshopper, busy-busy, nag-i-impok, nag-save ng kanyang future. Busy-busy na hindi na makapagbasa ng Bible. Busy-busy na hindi na makapag-pray. Busy-busy na hindi na maka-attend ng church service. Busy-busy na mag-meditate ng salita ng Panginoon. Amen? So, sino ba sa atin dito ang Mary at Martha? Kayo lang po nakakalam yon. So, kumusta po yung ating mga priorities ng harang taon? So, merong papag-asa, 2013. Pwede natin i-set ulit ang ating priorities. Amen? Avoid setting the Lord's work as a priority over the Lord's presence. Prefer Mary's place, learning at the feet of Jesus Himself. But of course, serve Martha also, whom Jesus commended. Sa Luke 10:40, yung salitang distracted, ito po yun. Martha's legitimate concern was to be a proper hostess. Mary's concern was to be a proper disciple. Jesus does not nullify or invalidate, hindi naman sinabi ni Jesus Christ na mali yung ginawa ni Martha, yung mga hospitable activities niya. But Jesus is concerned with his distractions, worry and trouble about many things, which caused her to underemphasize the one thing that is needed. Ano po yung one thing is needed? That is to hear the word of Jesus. Alam niyo ba yung illustration about big rocks? So, may makita akong illustration dito about big rocks. Pagkatapos po ng encouragement sa hapong ito, sinadya ko pong tanggalin ang audio nito para more on science lang. Gusto ko sanang i-emphasize ito in actual, pero mahirap po mag-gather ng mga materials na yun. Hindi po ako makakuha ng mga bato. Kasi snow. Hindi ko po makakuha ng mga buhangin. So, nag-search po ako sa YouTube at meron naman po akong nakita. So, in-edit ko lamang po ito para po maging maigsi. So, I encourage everybody na panoorin niyo po ito. At ito yung magandang halimbawa po kung paano po mag-set ng priority sa ating buhay.
So, jar po, nag-represent sa ating buhay. Amen? At ang mga rocks na ito, nag-represent ng ating mga priorities. Siguro sa 2013, ang priority mo ay mag-pray ka palagi, magbasa ka ng Bible, mag-build yung intimate relationship mo kay Jesus Christ, may time ka na sa family mo, may time ka na sa friends mo, and so on. Mga major priorities sa buhay mo. Amen? So, nag-represent, makita natin, may tanong dito. Puno na bang jar? Puno na, di ba? Kasi nakita mo naman, puno ng bato eh. So, hindi pa po puno ang jar. Kasi, ang mga buhangin na ito, nag-represent din po ito sa mga maliit na bagay. Ano po, yung maliit na bagay? Pag-update ng Facebook, panood ng teleserye, pag-ipag-chat, pakipag-usap sa telepono, mga maliit na bagay, di ba? Kung natin may sigil ito sa ating buhay. Kung ang priority natin ay nandun na, nakaset place na sa ating mga buhay. Amen? Puno na ba ang jar? Yes? Yeah, amen. Pwede ba lagyan ng tubig yan? So, hindi pa rin puno. Pero, wala na sa illustration eh. So, imagine nyo lamang, pag nalagyan ng tubig, nag-absorb pa rin. So, meron pa rin po tayong mga may insert na mga maliit na bagay. Basta unahin natin yung priority, big priority. Amen? How about kapatid? Ganito po mangyayari. Inuna natin yung mga small things sa ating buhay. Inuna natin yung mga buhangin. Pag-update ng Facebook, panood ng teleserye, pag-ipag-usap, pag-ipag-chat, ano pa, busy-busy, small priorities. Paano yung mga big priorities natin sa buhay? Yung gusto mo na lagi kang mag-pray, lagi kang magbasa, pero ano nangyari? So magkaroon ng time sa family mo, build ang relationship with Jesus Christ, was priority mo yung future mo, pero ano nangyari sa buhay? Hinuna natin yung maliit na mga bagay, mess up yung ating buhay. To the extent na yung future natin with the Lord na sacrifice. At yun, nahulog. Fall po tayo sa kasalanan. So mga kapatid, encourage you, put God first. Ano pong in-emphasize doon? Sasabihin ba natin na dahil kahit busy yung ating schedule, ay kahit puno ng ating schedule ay meron tayong mga bagay na masisingit? Yung ba ibig sabihin nun? Hindi po ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin po ng illustration, ang top priority po ang ating unahin sa ating buhay. Jesus Christ po, number 1 po, priority sa ating buhay. Ipasok mo natin ito sa ating mga buhay. Because the year 2013,
So, nandun naman po si Jesus Christ, mga kapatid. Gawin po natin siya number one sa ating buhay. Actually, lahat po tayo guilty po dito, di ba? So, aminin natin na hindi. Yan po ang katotohanan. So, how about 2013? Kasi it's the best year naman sa atin eh. It's the best year naman po sa atin ito. How about po paying back time? Yung bang ibigay naman natin yung the best. Piliin natin yung the best para sa ating Panginoon. I-set natin yung ating mga priorities sa buhay. Put God first in our lives. Ikaw lamang ang number one sa buhay ko, Panginoon. How about yan po ating New Year's resolution? Kasi kultura natin, di ba? Bawat New Year, may New Year's resolution. So how about ang ating New Year's resolution? Ang ating Panginoong Jesus, ang ating number one sa ating buhay. And I believe na everything will follows. Blessing, overflowing blessing po, mga kapatid. As we sing this song, lais ko pong i-meditate niyo po ito. Lais ko pong gawin niyo po itong prayers sa bawat isa. So,